Akala ko talaga, kwentong bayan lang ang aswang. Panakot sa mga batang katulad ko noon. Pero totoo pala sila. At nambibiktima ng mga taong walang laban. Hindi porket hindi mo nakikita'y wala na. Ang mga aswang ay nagtatago sa dilim. Kaya di mo sila basta makita. Huwag masyadong magtiwala sa modernong teknolohiya. May mga bagay na mas malaki kesa sa kayang ipaliwanag ng agham. Demonyo ka! Isa kang aswang! Halimaw sa gabi! Wala kang puso! Wala kang kaluluwa! Hindi ka nilalang ng Diyos! Dahil ang budhi mo'y itim! Kumikitil ng buhay na hindi mo naman nilikha! Isa kang makasalanang nilalang! Ang mga katulad mong nilalang, hindi dapat hinahayaang pag-alagala sa lipunan! Isa kang mapaminsalang nilalang! Sinisira mong likha ng Diyos! Ginagamit mong maitim ang budhi bilang aswang upang manakit ang iba! Magandang araw po sa inyo, Dark Shadow. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Desensya. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, batay sa totoong karanasan namin ng aking kuya noong taong 2011. Upang lubos niyo pong maunawaan, hayaan niyo pong isalaysay ko sa inyo ang buong pangyayari. Ano ba naman to si Selena? Di na matigil sa katatawag. Masagot ko na nga lang. Hello? Selena? Nasaan ka na naman, Abel? Bakit wala ka pa? 7:00 na ng gabi. Pauwi na ako, mahal. May tinatapos lang akong trabaho para bukas. Sinungaling. Ang sabihin mo, kumakain ka na naman sa labas kasama mga co-teachers mo. Selena, hindi. May tinatapos lang talaga akong trabaho para bukas. Hintayin mo na lamang ako dyan sa bahay, ha? 8:00, Abel. Dapat narito ka na sa bahay. Selena naman. Ano ba naman itong babae na to? Hindi magawang pakiusapan o kausapin ng mahinahon. 7 taon ng kasal sina Abel at Selena. Sekretarya si Selena sa barangay, samantalang isang public school teacher naman si Abel. Noong magkasintahan pa lamang sila, ibang-iba ang ugali ni Selena. Malambing, mabait, maunawain. Bonus na lamang sa kanya ang kagandahan dahil nahulog talaga si Abel sa magandang katangiang iyon ng babae. Subalit nang ikasal sila, unti-unting nagbago ang ugali ni Selena. Naging mainitin ang ulo niya, mayabang, higit sa lahat. Naging sobrang selosa. Ayaw na ayaw niyang makipaglapit si Abel sa mga babaeng co-teacher nito. Isang bagay na mahirap iwasan sa propesyon ni Abel, katulad na lamang nung araw na yun. Nagalit na naman ito sa kanya dahil hindi siya nakauwi sa takdang oras na ibinigay nito sa kanya. Kahit pa ilang beses niyang ipaliwanag ang solidong dahilan, galit pa rin ang asawa nito. Alas 8 ang ibinigay kong oras sa iyo, Abel. 8:30 na. Saan ka galing, ha? Selena naman, may distansya din ng eskwelahan ko mula rito sa bahay. Tapos umuulan pa. Hindi madaling makausad sa kalsada. Gusto mo ba talagang madisgrasya ako? 30 minutes, Abel! Saan ka sa loob ng 30 minuto? Nasa kalsada nga, pauwi rito. Ayan oh. Basang-basa pa ako dahil sa lakas ng ulan. Daig mo pa ang interrogation officer kung magtanong. Sinisigurado ko lang, Abel. Aba, malay ko ba kung may inaangkas ka pang babae dyan sa motor bago umuwi dito sa bahay? Ano? Diyos ko naman, Selena. Hindi ka na ba talaga titigil sa pagiging selosa mo? Wala akong ginagawang bagay na pwede mong pagdudahan. Dapat lang. Dahil asawa mo ko at may karapatan akong magselos, magduda at manduhan ka.
at malaman ko kung ano yung mga pinagagagawa mo. Selena, hindi na makatuwiran ang pagsiselos mo. Wala ka na sa lugar. Basta! Kung ayaw mo mag-away tayo palagi, Abel, dapat sundin mo lahat ng gusto ko. Hindi na lamang kumibo si Abel. Alam niyang bawat salita at paliwanag niya bibigyan na lamang ng ibang kahulugan ni Selena. Kaya minabuti na lamang niyang lumabas at tumambay saglit sa kanilang bakuran upang makalanghap ng sariwang hangin. Sakto namang dumating ang kapatid niyang si Visenya mula sa paaralan na kanyang pinapasukan. Nakikitira ang bunso niyang kapatid sa kanilang mag-asawa dahil sa malayong baryo nakatira ang kanilang mga magulang. Tulong na rin ito ni Abel upang hindi na gumastos pa sa boarding house niya si Visenya. Kuya, ayos ka lang ba? Nag-away na naman ba kayo ni Ate Selena? Oo wala namang bago dun. Ikaw, bakit ginabi ka ng umuwi? Pumasok kasi ako sa cafe, kuya. Umi-extra ako kahit 2 oras lang. Visenya, binibigyan naman kita ng allowance mo Kuya, ayoko kasing dumating sa punto na pati ako pag-awayan ninyo ni Ate Selena. Aba naman, hindi mangyayari yan. Tsaka alam niya namang nangako akong tutulungan ka na makapagtatapos ka ng pag-aaral. Kaya ikaw dapat focus ka lang sa pag-aaral mo, ha? Focus naman ako, kuya. Malaking ari ng pasasalamat ko dun sa cafe. Kasi pinapayagan nila ako mag-extra tuwing weekdays sa free time ko. Sige na. Pumasok ka na sa loob. Tulungan mo na lang si Selena kung may ginagawa siya. Papasok na rin ako mamaya. Sige po, kuya. Fourth-year high school na si Visenya. Sa loob ng halos 4 na taong paninirahan niya sa piling ng kanyang kuya Abel at ng asawa nitong si Selena, hindi na bago sa kanya ang palagiang pag-aaway ng mag-asawa sa karamihan dahil selosa nga ang asawa nito kahit minsan wala na sa lugar. Hindi naman siya minamaltrato o sinasaktan ni Selena. Ramdam ni Visenya na tila ang pagkadismaya at pagkaayaw nito ay ang pagtulong sa kanya ni Abel. Minsan pa nga'y nasasabihan niya si Selena habang kausap ang kaibigan nito sa telepono. Naririnig niyang nasasabi nito ang hindi pagsang-ayong ginagawa ng pagtulong ni Abel sa kanya. Pagpasok ni Visenya sa loob ng bahay, nadatnan niya si Selena na naghahain ng hapunan. Hindi nag-atubili ang dalagita. Agad niyang nilapitan ang kanyang sister-in-law upang tumulong. Tutulungan na po kita, Ate Selena. Ano ba naman yung amoy mo? Magbihis ka na muna. O kaya maghilamos ka. Amoy bawang ka. Sorry po, ate. Gumawa kasi ako ng garlic bread sa cafe kanina. Sige na. Magbihis ka na. Ako na ang tatapos nito. Ikaw na lang ang maghugas ng mga pinggan mamaya. Sige po, ate. Nasaan nga pala ang kuya mo? Nasa labas po. Walang hiya talaga yung kapatid mo. Niloloko talaga siguro ako niyan Baka mamaya, may ibang ka-text yun sa labas. Hindi naman po, ate. Nagpapahangin lang po si kuya. Huwag mo nang kampihan niyang kapatid mo, Visenya. Pero ate, pumasok ka na nga sa silid mo at magbihis ka na. Opo. Matamang pinagmasdan ni Visenya ang hipag. Maganda ito. Maamo ang muka, matangkad. Balingkinitan ang pangangatawan. Mga katangiang masasabi mong wala namang dapat ikaselos sa ibang babae. May pinag-aralan din si Selena kaya't lalo siyang kahanga-hanga sa paningin ng iba. Ngunit hindi maunawaan ni Visenya ang nakasasakal na pag-uugali nito. Wala nang ibang bukang bibig si Selena kundi ang pagsiselos sa kanyang kuyang si Abel.
Noong una, dinala ni Abel si Selena sa kanilang baryo. Hindi pa man kasal noon ang dalawa. Napakabait ng kanyang hipag. Gustong-gusto pa nga ito ng kanilang mga magulang. Ngunit matapos silang ikasal, unti-unting nagbago si Selena. Matapos ang kanilang paghahapunan, si Besenia ang nagugas ng mga pinagkainan. Samantala, pumasok sina Abel at Selena sa kanilang silid at gaya ng dati. Muling nagbangayan ang mag-asawa. Ano ba naman to, Selena? Alas 10 na't gusto ko na magpahinga dahil may pasok pa ako bukas. Alas 7 ng umaga. Ano tong nakita ko sa Facebook, Abel? Bakit magkatabi kayo ni Hailey sa larawan? Selena naman. Malamang group picture yan. At hindi lang naman siya ang katabi ko sa larawan. Katabi ko si Ma'am Diaz, 60 years old na. Huwag mong sabihin pati siya pagseselosan mo. At bakit hindi? Babae rin yan, kahit na matanda na. Wala na sa lugar ang pagsiselos mo. Wala akong relasyon sa kahit kanino sa mga kako-teachers ko. Abel, alam mong sa ganito rin nagsimula ang relasyon ng mga magulang ko noon. Puro dinay si Papa kay Mama. Pero ang totoo, may kabit pala siya. Tapos iniwan niya kami at nagpakamatay ang nanay ko. Kaya naiwan ako mag-isa at nagpalipat-lipat sa mga kamag-anak ko. Pwes hindi ako katulad ng tatay mo, Selena. Hindi ako manluloko at higit sa lahat, wala akong kabit. Alam mo kung saan ang gagaling ang mga takot ko, Abel. Kaya hindi mo ko masisisi kung bakit ako ganito. Ayoko magkaroon tayo ng anak, tapos iiwan mo lang kami. Selena, ano ka ba? Hindi naman kita iiwanan. Kaya kung pwede, tama na ang kaseselos mo. Dahil sa totoo lang, nakakapagod ng umuwi sa isang tahanang magulo. Kung ganon, huwag ka na makikipaglapit sa katrabaho mong si Hailey. Ano? Hindi naman pwede yun. Magka-year level kami ng tinuturuan. Kaya natural lang naman na may oras talaga kami mag-usap. Basta. Kapag hindi mo siya iniwasan, hindi talaga kita titigilan, Abel! Napakamot na lamang sa ulo si Abel. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin upang tumigil na ang kanyang asawa sa labis na pagsiselos nito. Lunes ng hapon, pagka-uwi ni Abel mula sa trabaho, ganun na lamang ang kanyang pagkabigla. Nang abutan niya si Selena na galit ang muka, hawak nito ang kanyang cellphone. Walang ano-ano'y, nilapitan siya ng asawa. Selena, anong... Walang hiya ka. Bakit mo ba ako sinampal? Diba sinabi ko na sa'yo, layuan mo si Hailey? Bakit may larawan na naman kayo magkasama? Nababaliw ka na talaga. Birthday ni Hailey yan. Katabi niya sa picture yung boyfriend niya at ang layo ko sa kanya sa picture niya. Bakit kanya tinag sa Facebook? Kasi nga naririyan ako sa picture na yan. Tsaka hindi lang naman ako ang tinag niya. Anong malay ko kung may sikreto pala kayong relasyon, ha? Pwede nyo naman gawin yun. Hindi ko alam kung anong klaseng paliwanag ang gagawin ko sa'yo, Selena. Pagod na akong mag-explain. Wala akong ginagawang masama. Hindi ako nagluloko. At tigilan mo na yung kabibintang na ginagawa mo sa akin sa ibang tao. Nakakaya na sa ibang tao. Saan ka pupunta? Abel! Huwag mo kong tatalikuran! Magpapahinga Hindi pa na tayo ako. tapos mag-usap? Mag-usap na lang tayo kapag matino yung isip mo. Hindi! Bumalik ka rito! Abel! Walang hiya ka! Manloloko! Babaero! Ngunit hindi nakinig si Abel. Sa halip, dire-diretso itong pumasok sa silid. Inilak ang pinto, samantalang si Selena nagwawala pa rin sa may sala. Upang matigil si Selena sa kanyang walang basehang pagsiselos, naglakas ng loob si Abel. Nakausapin ang kanyang kako-teacher na si Hailey. Nahihiyaman, diretsahan niyang sinabi rito na iwasan niya na ito. Hindi dahil may kasalanan siya, kundi upang
Wag nang magduda pa si Selena. Ngunit sa kasamaang palad, yun mismo ang eksenang inabutan ni Selena sa labas ng gate ng paaralan. Dinaanin niya kasi si Abel matapos ng kanyang trabaho sa barangay hall. Umuusok sa galit ang kanyang ilong, akmang susugurin si Hailey, pero mabilis siyang napigilan ni Abel. Pagka-uwi nila sa bahay, muli na namang nauwi sa matinding pag-aaway ang mag-asawa. Ano ba, Selena? Tama na! Napakababaero mo! Nasasaktan ako! Ano ba? Walang iya kayo! Sa labas pa talaga ng eskwela ang kayo naghaharutan! Wala kaming ginagawang masama. Kinausap ko lang si Hailey na iwasan ko na siya para matigil ang kasiselos mo. Alam mo ba kung gaano nakakahiya yun? Wala kang kaalam-alam. Wala namang ginagawang masama sa iyo yung tao. Nadadamay dyan dahil sa walang basehan mong pagsiselos. Sinungaling! Ang sabihin mo, kabit mo talaga yung malanding guro na yon! Tama na. Nakakaya ka na, Selena. Paano kung hindi kita napigilan kanina? Sasaktan mo talaga ang katrabaho ko? Oo! At paano kung ireklamo ka niya, ha? Dahil pinapahiya mo siya. Ano mangyayari sa'yo? Sa atin? Alam mo, pwede akong matanggalan ng lisensya. Pati na rin ang co-teacher ko dahil sa mga maling paratang mo. Tandaan mo to, Abel. Pagsisisihan mo ang ginawa mo ito sa akin! Pagsisisihan mo! Hindi magawang maawat ni Abel si Selena. Panay ang pagwawala nito at napapalingon ang mga dumaraan na kapitbahay nila dahil dinig na dinig ang mga sigaw at galit na boses ni Selena. Samantala, humingi naman ng dispensa si Abel sa kanyang kako-teacher na si Hailey at sinabi nitong dapat na nga siguradong mag-iwasan na lamang sila upang wala ng gulo. Napahiya na rin kasi ang babae kahit wala naman itong ginagawang masama. Lumipas ang ilang linggo matapos ang insidenteng yun. Naging tahimik na ang lahat, subalit isang araw, Lunes ng umaga, isang balita ang gumimbal sa kanila. Ano pong sinasabi mo, Sir Martin? Si Teacher Hailey. Natagpo ang patay sa Dagok ang insidenteng nangyari. Maraming naniwala na baka raw aswang ang pumatay sa naturang guro at habal driver. Isang araw, Sabado ng hapon, kinausap ni Abel si Selena. Selena, may District Education Conference kami next week sa kabilang bayan gaganapin. Gusto ko lang sabihin para malaman mo, mas maaga. District Education Conference ba talaga? O may ibang babae ka lang sa ibang bayan? Mag-uumpisa ka na naman ba, Selena? Wala ka nang ginawa kundi ang magduda. Hindi ka ba napapagod? Hindi. Abel, kahit kailan hindi ako mapapagod na magduda. Wala na si Hailey pero hanggang ngayon hindi ka pa rin tumitigil sa pagdududa at kasiselos mo. Mabuti nga't nawala ng babaeng yun eh. Malandi din kasi yung babaeng yun. Teka nga, nalulungkot ka ba dahil patay na siya? May relasyon talaga kayo, no? Wala kaming relasyon. Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Hindi ka ba natatakot sa Diyos, Selena? At bakit, ha? Kayo ng babaeng yun. Natakot ba kayong gawin ang panloloko niyo sa akin? Nasisiraan ka na talaga ng ulo. Wala nga kaming relasyon ni Hailey. Malinis ang konsensya ko at ganun din si Hailey. Kaya pwede ba tumigil ka na sa kabibintang mo? Walang kapagurang pagdududa at pagsiselos si Selena. Minsan, naisip ni Abel, kulang na lang, pati langaw at lamok ay pagselosan ng kanyang asawa. Matapos ang mga araw ng kanilang District Education Conference, umuwi na si Abel sa kanilang tahanan. Doon ay naabutan niya ang kapatid niyang si Bisenya na kasalukuyang nagluluto ng hapunan.
Nasaan ba ang ate mong selosa, Bisenya? Bakit ikaw lang narito? Umalis si ate kaninang umaga, kuya. Tapos hindi pa bumabalik. Puntahan mo nga ang barangay hall, baka naroon. Hindi po siya pumasok, kuya. Di ba Miyerkules ang session nila? Biyernes na ngayon eh. Oo nga pala. Kung ganun, saan ba pumunta ang ate mo? Wala bang nabanggit sa'yo? Wala po. Hindi nga po ako kinikibo. Sige, tatawagan ko na lang. Ituloy mo na lang ginagawa mo. Sige po, kuya. Sinubukan tawagan ni Abel ang asawa, ngunit hindi ito sumagot sa kanya. Kaya naman, nakaramdam siya ng kaba, lalo na't usap-usapan sa kanilang lugar ang tungkol sa pagpatay kay Teacher Hailey. At sa habal-habal driver, maraming nagsasabing aswang daw ang may gawa ng naturang krimen. Hindi pa man siya nakakakita ng aswang, mas mabuti na rin kung mag-iingat siya. 7:00 ng gabi. Saka pa lamang umuwi si Selena. Kaagad naman siyang tinanong ni Abel kung saan siya galing, ngunit sa halip na sumagot ng maayos, garapal ang naging sagot nito kay Abel. Saan ka ba galing? Kanina pa kami nag-aalala sa'yo. Ring ng ring ang cellphone mo pero hindi ka naman sumasagot. Nakauwi na ako, di ba? Huwag ka na magtanong. Pwede ba yun? Kapag ikaw ang nagtatanong kung saan ako nanggaling, sinasagot kita na maayos. Tapos ikaw, garapal ka kung sumagot. Galing ako sa kaibigan ko. Eh di sana sinagot mo na yung tawag ko para hindi ako nagmukhang asong ulol dito kanina. Ang dami mong kuda. Ay, doon ka na nga. Pagod ako. Gusto ko magpahinga. Huwag mo nang uulitin ito, Selena, ha? At bakit hindi? Kapag ikaw ang umalis, ayos lang. Kapag ako hindi pwede. Trabaho ang ipinunta ko sa kabilang bayan. Isa pa, dapat nag-iingat ka. Paano kung totoo ang sinasabi nilang may aswang? Naniniwala ka sa aswang? Selena! Pagod ako, Abel. Masakit din ang ulo ko. Wala akong panahon makipag-usap sa'yo tungkol sa mga aswang-aswang na yan. Marahas na lamang na bumuntong hininga si Abel habang sinusundan ng tingin ang asawang papasok ng kanilang silid. Kitang-kita rin ang pagod na mga mata nito na tila galing sa isang mahabang paglalakbay. Kinabukasan, habang nag-aayos ng bisikleta si Abel, narinig niya ang usap-usapan sa labas ng kanilang bakuran. Hindi niya maulinigan ito ng maayos, kaya nang makita niyang papasok ang kapatid niyang si Bisenya galing sa labas kung saan naruroon ang mga taong nag-uusap, kaagad niyang tinanong kung ano ang pinag-uusapan ng mga tao sa labas. Anong nangyari? Bakit ang aga-aga ng tsismisa ng mga kapitbahay? May natagpuan daw kasing isang dalagita, kuya. At nakumpirmang anak ni Kapitan. Si Tara? Opo, nakita siya sa talahiban sa gilid ng gulod. Sunog raw ang katawan at walang lamang loob. Diyos ko, ano bang nangyayari dito sa lugar natin? Galit na galit nga si Kapitan, kuya. Nakikipagtulungan na rin siya sa mga otoridad upang mahanap yung pumatay sa anak niya. Pero ang sabi ng mga matatanda, aswang daw ang pumatay kay Tara. Baka raw inialay ang katawan nito. Nakatatakot na rito sa lugar natin, Bisenya. Kaya ikaw mag-iingat ka palagi, ah. Huwag na huwag ka rin papasok sa cafe upang hindi ka na gabihin sa pag-uwi mo. Pero kuya... Wala nang pero-pero. Sundin mo na lang ang sinasabi ko sa'yo. Para naman ito sa kapakanan mo. Bumalot ang takot sa buong katawan ni Abel. Malaking palaisipan sa mga tao kung sino nga ang killer sa kanilang lugar. Maraming hinala ang mga tao. Lalo na ang mga matatanda na aswang na bumibiktima. Lalo na't papalapit na raw
ang kabilugan ng buwan, ang panahon kung kailan lumalakas ang mga aswang. Samantala, Lunes ng umaga, pagpasok ni Abel sa paaralan, lumilibot ang kanilang prinsipal upang ipakita ang formal na bagong teacher na pumalit sa pinaslang na si Teacher Hailey. Sir Abel, ito nga pala si Ma'am Valeria. Nagtapos siya sa isang kilalang pamantasan sa Maynila. Siya ang papalit kay Ma'am Hailey. Good morning, ma'am. Ma'am Valeria, welcome po dito sa San Benedicto Elementary School. Thank you, Sir Abel. Maraming salamat din sa mainit na pagtanggap niyo sa akin dito sa school. Natutuwa ako makilala kayong lahat. Sir Abel, ikaw na ang bahala kay Ma'am Valeria, ha? Opo, sir. O siya, maiwan ko na kayo. Naituro ko na rin kay Ma'am Valeria ang magiging classroom niya. Ma'am Valeria, kapag may mga tanong ka, pumunta ka lang sa opisina ko, ha? Opo, Sir Martin. Iniwan na sina Abel at Valeria ng principal. Nag-usap naman sina Valeria at Abel tungkol sa trabaho. Nang umalis na ang dalaga pabalik sa classroom nito, nakatapat lamang ng silid-aralan ni Abel, hindi maiwasang sundan ito ng tingin ni Abel. Ang bagong guro ay maganda, mahinhin, ubod ng puti, matangkad, mahinahon kung magsalita. Ang mga bagay na iyon ay katangian ni Selena noong magkasintahan pa lamang sila nung bagong kasal pa lamang. Ngunit nagbago ang kanyang asawa, hindi naman sa pisikal na anyo, kundi sa pag-uugali nito. Pagsapit ng hapon, ipinatawag silang lahat sa opisina upang mag-snack dahil birthday ng isa nilang ka-co-teacher katulad ng dati. Nag-picture taking sila na magkakatrabaho, bagay na ikinabahala ni Abel dahil alam niyang makikita naman iyon ng selosa niyang asawa. Mabuti naman at umuwi ka na. Selena, ano na naman to? Anong-ano na naman? Nakita ko tong larawan na to sa Facebook. May bago na naman palang guro sa eskwelahan ninyo. Oo, kapalit ni Teacher Hailey. Magandang babaeng yun, ah. Di hamak na mas maganda doon sa isa. Selena, huwag kang gagawa ng kalokohan, ha? Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo noon. Bakit natatakot ka? Dahil ba may gusto ka sa bagong guro na yon, ha? Ano? Selena, wala ka na ba talagang ibang gagawin kundi magselos? Nakakasawa na. Paulit-ulit na lang ang pag-aaway natin. Mas marami tayong dapat pagtuunan ng pansin kaysa dyan sa pagsiselos mo na walang katuturan. Tandaan mo to, Abel. Wag na wag ko lang malalaman na nakikipaglapit ka riyan sa baguhang guro na yan. Kita ni Abel ang galit sa mata ng kanyang asawa. Tila ba iyon ay nag-aalab sa apoy? Kaya naman, sa kagustuang wag nang mapahiya katulad ng nangyari noon, hindi na masyadong nakipaglapit pa si Abel kay Teacher Valeria. Bagay na ipinagtaka naman ng baguhang guro. Ngunit sinabi ng iba sa kanilang mga kako-teacher kung ano ang ugaling meron ang asawa ni Abel, kaya napatangon na lamang ang dalaga. At naawang sinundan ang tingin si Teacher Abel. Martes ng hapon. Habang nag-aabang ng masasakyang jeep si Teacher Valeria, may isang babae ang lumapit sa kanya. Maganda ito, matangkad rin tulad niya. Napakaputi, sobrang pula ng lipstick nito. Namumutok ang blush on, ang natural na pinkish na pisngi. Mataray siyang hinagod ng tingin mula ulo hanggang paa, na ikinakunot ng noo ni Teacher Valeria. May kailangan ka ba, Miss? Mrs. Gonzales. May kailangan po ba kayo sa akin, Mrs. Gonzales?
ikaw ang bagong teacher ng San Benedicto Elementary School, di ba? Ako nga ho. May estudyante ho ba ako na anak mo? Wala. Pero katrabaho mo ang asawa ko. At kaya ako narito upang balaan ka. Huwag na huwag mong lalantiin ang asawa ko. Kung hindi, may kalalagyan ka sa akin. Mrs., pananakot na ho yung ginagawa mo. Hindi po maganda yan. Talagang hindi magandang mangyayari sa'yo. Sa oras na landiin mo ang asawa ko. Natigilan si Teacher Valeria at nakabawi na lamang siya ng tuluyan nang makaalis na ang babae. Inisip niya kung sino nga ba ang asawang tinutukoy nitong katrabaho niya. Doon niya lang naalala ang sinabi ng kanyang mga ka-co-teacher tungkol sa asawa ni Abel at doon niya napagtanto na ang babaeng nagbanta sa kanya walang iba kundi si Selena, ang asawa ni Sir Abel. Mabigat ang aura ng babae, kabaligtaran ng kagandahan ng itsura nito. Tunay nga ang kasabihang, looks can be deceiving. Kinaumagahan sa bahay ng mag-asawang Selena at Abel. Saan ka na naman pupunta, Selena? May pupuntahan lang ako importante. Huwag niyo na rin akong hintayin sa hapunan. Gagabihin ako ng uwi. Mukhang napapadalas ang pag-alis mo nang hindi nalalaman kung saan ka pumupunta. Bakit? Nagsiselos ka? May dapat ba akong pagselosan? Ewan ko sa'yo. Umalis ka na. Baka malate ka pa sa trabaho mo. Siya nga pala. Pagsabihan mo yung kapatid mo ha, na huwag magdadala ng bawang dito sa bahay. Ang baho! Bakit ba ayaw na ayaw mo sa amoy ng bawang? Ang pagkakaalam ko, buntis lang ang ayaw sa amoy ng bawang. Huwag ka na ngang pala tanong. Sundin mo na lang ang gusto ko. Sige, pagsasabihan ko na lang si Vicensya. Pero Selena, umuwi ka na maaga mamaya ah. Kasasabi ko lang, gagabihin ako. Sige na, iti-text kita. Aalis na ako. Napakunot ng noo at nagtataka si Abel dahil hindi naman madalas umaalis ng kanilang bahay si Selena, lalo na aabutin ito ng gabi sa daan. Noong nakarang araw ay napansin niya ang madalas sa paglabas ito, lalo na kung gabi. Samantala, sa sentro ng bayan, abala si Vicenia sa pagpili ng kartulina sa isang tindahan para gagamitin niya sa kanyang visual aid kinabukasan nang makarinig siya ng isang pamilyar na boses na tumatawa. Kaya naman, hinanap niya kung saan ang galing iyon, ngunit nanlaki ang mga mata niya sa kanyang nakita. Si Ate Selena yun ah. May nakaakbay sa kanyang isang may edad na lalaki. Teka, bakit naghalikan sila? Ibig sabihin, niloloko niya si Kuya Abel? Magtatago ako dito sa likod ng shelf. Hindi niya ako dapat na makita na nakita ko siyang kasamang lalaking yan. Ang kapal ng mukha niya. Palagi niyang inaaway si Kuya at pinagbibintangan na nagloloko. Tapos siya pala itong may ginagawang kababalaghan. Kaya pala umaalis siya palagi ng bahay nitong mga nakarang araw. Dahil kinakatagpo niyang kanyang kalaguyo. Halika na, honey. Pumunta na tayo sa balay kamay. Umalis na sila. Susundan ko sila. Kailangang malaman ko kung saan sila pupunta. Dapat makakuha muna ako ng ebidensya bago ko sabihin kay Kuyang natuklasan ko tungkol sa malanti kong hipag. Sinundan ni Vicensya si Selena at ang lalaki nito. Pumasok ang mga ito sa isang maliit na motel na may pangalang Balay Gamay. Kinuha ni Vicensya ang kanyang cellphone pagkatapos
Kinunan ng litrato si Selena at ang lalaki nitong papasok sa loob ng motel. Pagkatapos, dumiretso na siyang umuwi upang sana'y sabihin sa kanyang kuya ang kanyang nakita. Ngunit pag-uwi niya, wala pa doon ang kanyang nakatatandang kapatid dahil nakakandado pa ang tarangkahan nila. Sa halip, naabutan niya ang isang magandang babaeng naghihintay sa labas. Sino po kayo? Ano pong kailangan ninyo? Magandang hapon. Ako si Teacher Valeria. Katrabaho ako ni Teacher Abel. May kailangan po ba kayo sa kuya ko? Kaya lang mukhang hindi pa po siya nakakauwi. Hindi. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na nadisgrasya sa motorsiklo si Teacher Abel. Ano ho? Diyos ko, nasan ang kuya ko? Ayos lang po ba siya? Sa awa ng Diyos, maayos naman siya. Nasa ospital siya ngayon. Mabuti na lang at magkasunod ang tricycle na sinasakyan ko at ang motor niya. Kaya nang sumemplang siya at nahulog sa kanal, kaagad naming natulungan ang tricycle driver. Kawawa naman si kuya. Pupuntahan ko siya. Sumabay ka na sa akin. Ihahatid kita doon. Maraming salamat po, Teacher Valeria. Inihatid ni Teacher Valeria si Vicencia sa ospital kung saan naroroon si Abel. Doon natagpuan ni Vicencia ang kuya niyang may benda at cast sa kaliwang paa at braso. Pero ligtas raw ito ayon sa mga doktor. Napaiyak na lamang si Vicencia sa itsura ng kanyang kapatid. Paging Dr. Cruz, please proceed to the operating room immediately. Kuya, pinag-alala mo naman ako ng gusto. Huwag ka na nga umiyak dyan. Buhay pa ako. Paano kung namatay ka? E di paglalamayan. Ewan ko sa'yo. Puro kabiro na disgrasya ka na nga. Malayo sa bituka to. Ayos lang ako. Nasaan nga palang ate Selena mo? Kuya, may gusto sana akong sabihin sa'yo tungkol kay ate Selena. Ano yun? Abel! Abel! Asawa ko! Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ayos lang? Tingnan mo nga yan, oh. May cast ang paa mo at ang pinti mo. May kas ang paa at kamay ko dahil may bali ang mga buto ko. Nilagay ang kas para matigil ang galaw ng mga buto ko habang nagpapagaling ako para hindi na lumala ang injury ko. Kahit maliit lang ang bali, kailangan itong immobilize para maghilom na maayos. Ganun ba? Sa susunod kasi mag-iingat ka. Tahimik na pinagmasdan ni Vicencia ang kanyang hipag na nakayakap sa kanyang kuya. Kung hindi pa niya nakitang may kasamang ibang lalaki si Selena, iisipin niyang mahal na mahal talaga nito ang kanyang kapatid. Hindi na rin niya itinuloy ang pagsasabi tungkol sa kanyang natuklasan dahil sa kalagayan ni Abel. Kinabukasan, habang nanunood ng TV sa ospital si Vicencia, nag-flash sa balita ang tungkol sa isang bangkay ng kapitang natagpuan sa isang bakanting lote. Nang ipakita sa screen ang muka, ganun na lamang ang pagkabigla ni Vicencia dahil yung lalaking kasama ni Selena ang nakita niya sa bayan. Ayos ka lang ba, Bisenya? Po, ang sabi ko kung ayos ka lang. Namumutla ka. Ayos lang po ako, ate. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang lalaking yan ang kasama niya kahapon. Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? Wala po, ate. Nagagandahan lang po ako sa'yo. Talaga? Bumabata ba ako sa paningin mo? Opo. Ang fresh nga po ng skin mo. Oh, salamat. Alam mo,
May sikreto ako kung bakit napapanatili kong bata ang aking balat at itsura. Po, gusto mo bang malaman? Wag na po ate. Okay na po sa akin yung skincare routine ko. Sigurado ka? Opo, sigurado po. Hindi alam ni Vicensya, pero kinakabahan siya habang tinitingnan ang mga mata ni Selena. May kakaibang kislap kasi ang mga iyon. Tila napakaitim na hindi niya mawari kung bakit. Doon niya rin napansin ang kakaibang puti nito na parang papel na walang dugo. Kaya naman, kaagad siyang tumungo at lumabas ng silid ng kinalalagyan ng kanyang kuya. Pilit na pinoproseso ng kanyang utak kung paanong namatay ang lalaking kasama ng kanyang hipag, kung bakit ito pinatay at kung sino ang pumatay sa lalaki. Lumipas ang ilang araw. Dinischarge na ang kanyang kuya dahil sa aksidenteng natamo nito. Nag-file ito ng leave. Hindi maunawaan ni Vicensya pero parang natutuwa ang kanyang hipag na naaksidente ang kuya niya. Nagiging maalaga rin ito sa kapatid niya at malambing. Kumain ka lang, love, ha? Masarap yung niluto ko para sa'yo. Maraming salamat, love. Sana ganito ka palagi. Oo naman. Huwag kang mag-alala, love. Magiging ganito tayo palagi. Ito yung lagi kong pinagdarasal sa Diyos na mangyari noon pa. Kuya, aalis na po muna ako. Saan ka pupunta? Sabado ngayon. May pasok ka? Wala po. Gusto ko lang pong pumunta sa kaklase ko. Tuturuan niya daw po ako sa subject na medyo nahihirapan ako. Sige. Basta huwag ka magpapagabi, Opo, sige po. Alis na po ako. Ate Selena, alis na po ako. Love? Bakit, love? Masyado ka yatang nagiging maluwag dyan sa kapatid mo. Baka mamaya masanay yan. Hindi naman, teenager eh. Mas maganda ako minsan bigyan ng laya. Ang mga edad na yan kadalasan nagre-rebelde kapag inihigpitan mo. Hindi kaya may lihim ng boyfriend yung kapatid mo? Wala naman yata. Mukhang focus naman siya sa pag-aaral niya. Consistent naman siyang honor. Sinasabi ko lang, baka mamaya niyan, Abel, aksidenteng mabuntis yan. Tayo pang sisisihin ng mga magulang mo. Hindi nakakibo si Abel at napaisip rin siya sa mga sinabi ng kanyang asawa. Naisip niya ang posibilidad na baka nga may nanliligaw o nagpapaligaw na si Vicensya. Maganda ang kanyang kapatid. Hindi malayong may magpalipad ng hangin rito at mahulog naman si Vicensya sa tinatawag na puppy love. Ngunit ang hindi alam ni Abel, nilalason lamang ni Selena ang kanyang isipan upang pagdudahan niya ang sariling kapatid. Samantala, hapon ng araw na yun, pauwi si Vicensya nang may madaanan siyang kumpul ng mga matatandang naglalaro ng pusoy sa daan. Narinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. May natagpuan na naman daw na bangkay doon sa kanto, sa may sityo Dumagit. Wala din bang lamang loob? Wala. Katulad ng mga naunang pagpatay. Marami na nga ang mga natatagpo ang bangkay, pero hindi pa rin matukoy kung sino nga ba ang salarin. Papanong matutukoy? Kung aswang ang may gawa. Lalo na't nalalapit ng kabilugan ng buwan. Yan ang araw na malalakas ang mga aswang. Naniniwala talaga ang matatanda na aswang may gawa ng mga patayan. Malapit na magtakip silim. Kailangan ko nang makauwi. Ine, Ha?
Tinatawag ako ng isang matandang lalaki. Bakit po? Alam mo ba ang kasabihan? Kapag nalalapit na ang kabilugan ng buwan, Ho? Hindi po eh. kapag kabilugan na ng buwan, mag-ingat ka sa gabing tahimik. Doon lumalabas ang gutom na nilalang na nagkukubli sa anyong tao. Ho? Totoo po ba ang aswang, Lolo? Sa gabi ng kabilugan, ang katahimikan ay bitag at huwag kang lalabas. Baka ikaw ang hanap. Ano pong ibig mong sabihin? Umuwi ka na, Neng. At malapit nang magtakip silim. Umuwi ka na bago ka palamunin ng karimlan. At matulad sa mga malalamig na bangkay na natatagpuan. Sige po, aalis na po ako. Lakad takbo ang ginawa ni Visensya. Malayo na siya, pero rinig niya pa rin ang mga usap-usapan ng mga matatandang naglalaro ng pusoy. Rinig niya ang bawat pagbabalasan ng baraha. Hindi niya maipaliwanag, pero abot-abot ang kanyang kaba. Pagkababa niya ng tricycle, sakto namang nakita niya ang kanyang hipag na si Selena. Nagmamadali itong lumabas ng tarangkahan, tila ba may hinahabol. Kinakabahan man. Sinundan pa rin ni Visensya ang kanyang hipag. Ingat na ingat siyang huwag mapansin. Hanggang sa nakarating sila sa isang lumang bahay sa gitna ng taniman ng mga kamote. Sandro, ang tagal mo namang buksan ng pinto. Wala bang nakakita sa'yo? Wala. Maingat ako. At isa pa, baldado ngayon ang asawa ko. Mabuti naman. Matatagalan pa naman siguro siya bago gumaling. Hindi ko alam. Pero sana nga hindi na siya makalakad eh. Para sa bahay na lang siya. Iba ka rin eh. Puro kaselos sa asawa mo. Pero ikaw tong totoong may kabit. Siyempre, para kunyari malinis ako. Tama na nga yung segue na yan. Gusto mo nang maglampungan tayo? Bastos ng bunganga mo ah. Okay, fine. Di bingbangan na. Maghubad ka na ng damit mo. Kailangan ko makabalik ka agad sa bahay eh. Okay, yan ang gusto ko sa'yo eh. Madas ka. Napatakip si Visensya ng kanyang bibig nang magsimulang maglampungan ang dalawa sa papag ng kawayan. Hindi niya magawang panuurin ang ginagawa ng mga ito, kaya agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at palihim na kinuna ng video sa maliit na siwang ng dingding. Dinig na dinig niya ang ungol at ingay na likha ng kanyang hipag at ng lalaki nito. Nang matapos na ang dalawa, nanginginig ang mga kamay ni Visensya habang sinisave ang video bago inilagay ang cellphone sa kanyang bulsa. Paalis na sana siya, ngunit aksidente niyang natapakan ang mga tuyong sanga sa bakuran, dahilan upang lumikha iyon ng ingay. Biglang natigilan ang dalawa sa loob ng kubo. Alam niyang may tao sa labas. Sa takot, dali-daling tumakbo si Visenya. Hindi alintana ang dilim at panganib ng gabi. Kailangan makauwi na ako sa bahay para malaman ni Kuya ang lahat. Uubusin ko ang lamang loob mo! Tulong! Itiwan mo ako! Itiwan mo ako! Dudukutin ko ang puso mo ng ganito! Bitawan mo siya, aswang! Ano? Tanggapin mo ang pangutang ito! Mabibitawan niya ako! Hindi! Masusubsob ako
Visensya! Ayos ka lang ba? Ang sakit-sakit po ng tuhod ko. Halika na, umalis na tayo dito. Bago pa tayo balikan ng aswang na yon, bumabawi lamang siya ng lakas. Halika na, tumayo ka na, Visensya. Opo. Dinala ni Valeria si Visensya sa kanyang inuupang bahay at pinaupo ang dalagita sa isang bangkong kahoy habang inihahanda niya ang mga halamang gamot na ipapahid sa dumudugong siko at tuhod nito. Bakas pa rin sa mukha ni Visensya ang labis na takot at pangamba. Nilagyan ko ng halamang gamot ang mga sugat mo upang madaling maghilom at wag nang magpeklat. Salamat po, Ma'am Valeria. Ano nga palang ginagawa mo sa gilid ng gulod? Alam mo ba na delikadong lumabas ng gabi? Lalo na't maraming mga patayang nangyayari. May sinundan po kasi ako. Ma'am, yung pong nilalang kanina, aswang ho ba talaga yun? Oo, aswang yun. Mabuti na lang at dumaan ako doon at mabuti na lang rin. May dala akong pangontra. Bakit po may alam kayo sa pangontra laban sa aswang? Albularyo kasi ang lola ko. Ganyan po ba? Akala ko hindi na totoong mga aswang. Hindi mo kailangang maniwala agad. Pero hindi rin masama mag-ingat. Lalo na't marami ng kwento ang mga naitalang pangyayari sa baryo. Akala ko talaga, kwentong bayan lang ang aswang. Panakot sa mga batang katulad ko noon. Hindi porket hindi mo nakikita ay wala na. Ang mga aswang ay nagtatago sa dilim. Kaya di mo sila basta makita. Huwag masyadong tiwala sa modernong teknolohiya. May mga bagay na mas malaki kesa sa kayang ipaliwanag ng agham. Hindi na kumibo si Visensya at tahimik na lamang pinagmasdan ang banayad na paglalagay ni Valeria ng halamang gamot sa kanyang sugata. Magaan ang loob ni Visensya sa dalaga. Parang ang gaan nitong kasama. Bigla namang sumagi sa isipan ang pagtataksil ng hipag na si Selena. Kaya kahit makirot ang sugat, bigla siyang tumayo dahilan upang mapatigil si Valeria sa ginagawa nito. Visensya, isang ka? Bakit ka tumayo? Baka dumugo ang mga sugat mo sa tuhod. Kailangan ko na pong umuwi, ma'am. Kailangang malaman ng kuya kong kalokohang ginagawa ni Ate Selena. Anong ibig mong sabihin, Visensya? Niloloko niya po si kuya. May ibang lalaki siya. Nakita ko siya at ang lalaki niya. Visensya, ganito na lang. Delikado sa labas. Baka mamaya hinahanap ka ng aswang. Magpaumaga ka na lang ha. Ihahatid kita bukas. Pero ma'am, Makinig ka sa akin. Mas mabuti nang umaga ka na umuwi. Dahil hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa oras na may mangyaring masama sa'yo. Marahas na bubuntong hininga si Visensya. Bago muling umupo, may punto kasi si Valeria. Maaring nasa paligid lamang ang aswang na sumalakay sa kanya. At kung madidisgrasya siya, lalo lamang na hindi malalaman ng kanyang kuya ang kalokohang ginagawa ng kanyang hipag. Kaya naman, sinunod niya ang payo ni Valeria. Kinabukasan na lamang siya umuwi. Inihatid siya nito sa bahay ng kanyang kuya. kuya, Saan ka galing? Alam mo bang labis ang pag-aalala namin sa'yo ni Ate Selena mo? Ma'am Valeria. Sa boarding house ko natulog ang kapatid mo, sir. Bakit siya napunta sa boarding house mo, ma'am? tinulungan niya ako kuya. Nadapa kasi ako kahapon. Tapos sakto naman na dumaan si Ma'am Valeria. At bakit mo naman kinukonsente si Visensya, Ma'am Valeria? Bakit hindi mo siya rito inihatid kagabi?
Delikado ang lumabas ng gabi, Mrs. Gonzales. Maraming patayan na nangyayari sa lugar natin. Mahirap na. Baka mabiktima kami ng taong pumapatay. Ang sabihin mo, konsentidor ka rin. Teacher ka pa naman. Tama na po, ate. Nag-text naman ako kagabi kay kuya. Wala akong natanggap na text. Kahit itanong mo pa sa ate Selena mo. Dahil siya ang may hawak ng cellphone ko. Oo, wala akong na-receive na text mo, Vicensya. Pero, nag-text po ako. Vicensya, tama na. Mas mabuti pang magpahinga ka na para mas mabilis humilom ang mga sugat mo. Aalis na ako, Mr. and Mrs. Gonzales. Huwag naman po sana ninyong pagalitan ng husto ang bata. Kawawa naman kasi. Wala naman siyang ginagawang masama. At sino ka para pagsabihan kami? Konsentidor na teacher? Selena, tama na. Pagkaalis ni Valeria, kaagad siyang binalingan ng kanyang kuya Abel. Pinagsabihan, sa gilid nito ang kanyang hipag na may matalim na tingin sa kanya. Pakiramdam ni Visenya, mukhang alam nito na alam niya ang pagtataksal nito sa pagkakaroon ng ibang lalaki. Matapos siyang pagsabihan ng kanyang kuya, pumasok na siya sa kanyang silid. Maya-maya pa'y narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanyang kwarto at ang marahas na pagsara niyon. Sinundan mo ako kahapon, hindi ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo, ate. Huwag ka na magsinungaling, Vicensya. Anong nakita mo, ha? Na may lalaki ka? Rico, ano ba? Nasasaktin ako! Makinig ka sa akin, Vicensya. Huwag na huwag kang magkakamaling sabihin sa kuya mo ang nakita mo. At bakit hindi? Karapatan niyang malaman ang totoo. Oh, my dear child, hindi mo alam ang kaya kong gawin kapag sinabi mo sa kuya mo ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Simple lang. Baldado ngayon ang kuya mo. Pwede ko siyang saktan nang walang laban. Gusto mo ba yun? Hayop ka! Timunyita ka! Napakasama mo! Paano mo nagawa ang lahat ng to kay kuya? Lahat ng gusto mo sinusunod niya. Mahal na mahal ka niya. Dahil hindi niya ako magawang mabuntis. 7 taon na kaming nagsasama. Pero hindi niya pa rin ako magawang buntisin. Baka naman kasi ikaw may problema at hindi si kuya. Sinampal mo ako. Dapat lang sa'yo. Tandaan mong sinasabi ko, ha? Selena? Visensya! Anong nangyayari dyan? Shhh! Itikaw mo yung bibig mo. Kung ayaw mong tahiin ko yan. Hayop ka. Wala namang nangyayari dito, love. Tinutulungan ko lang na gamutin ang mga sugat ni Visensya. Matamis nang umiti si Selena kay Visensya bago ito lumabas ng silid ng dalagita. Galit na galit si Visensya. Iniisip niya kung paano niya makakausap ang kanyang kapatid upang sabihin dito ang totoo dahil bantay sarado ng kanyang hipag. Samantala, araw ng Sabado, nagpaalam si Visensya na aalis upang magtungo sa kanyang kaklase. Ayaw pa sana siyang payagan ni Abel, pero nilambing na ito ni Selena, kaya't napapayag din siya. Nainis naman pero lihim na natutuwa si Visensya sa ginagawa ng kanyang hilaw na hipag. Nagmamadali siyang umalis at nagtungo sa isang taong alam niyang matutulungan siya. Sandali lang, nandyan na. Sino bang... Ma'am Valeria. Visensya? Anong ginagawa mo dito?
Pwede po ba akong humingi ng tulong sa inyo, ma'am? Oo naman. Pero halika, pumasok ka muna sa loob. Maraming salamat po. Pagkapasok ni Vicencia sa loob ng inuupahang boarding house ni Teacher Valeria, kaagad siya nitong pinaupo sa maliit na sopa bago ipinaghanda ng inumin. Pagkatapos, kaagad siyang tinanong kung anong tulong ang kailangan niya. Kinakabahan man, ikwento ni Vicencia ang lahat ng kanyang natuklasan tungkol kay Selena. Ma'am, please po. Tulungan niyo po ako upang malaman ni Kuya ang lahat ng ginagawa ng asawa niya. Hindi mo ba maaaring i-text na lang o kaya i-send na lang natin sa Facebook niya? Hindi po eh. Hawak kasi ni Ate Selena ang cellphone ni Kuya. At habang hindi niya pa nalalaman ng lahat, ayokong malaman ni Ate Selena na may ebidensya ako laban sa kanya. Kaya ma'am, isisend ko po sa inyo ang kopya ng video at ng mga larawang nakuha ko para po madelete ko ng original dito sa cellphone ko. Sige, tutulungan kita, Vicencia. Maraming salamat po, ma'am. Ate Valeria na lang ang itawag mo sa akin. Masyado namang formal lang, ma'am. Sige po, Ate Valeria. Sinenga ni Vicencia ang kopya ng video at ang larawan kay Valeria. Ilang oras din siyang naglagi sa boarding house ito at nang malapit ng magdapit hapon, saka lamang ito naisipang umuwi. Kasalukuyang naglalakad patungong sa kaya ng tricycle si Vicencia nang bigla siyang makaramdam ng isang kakaibang presensya. Tila babay mga yabag na sumusunod sa kanya. Dahil dito, napagpasyahan niyang lingunin ito. Hindi. Ano? Bago pa man makasigaw si Vicencia upang humingi ng tulong, may bigla na lamang pumalo sa kanyang sentido, dahilan upang agad siyang mawala ng malay. Samantala, sa bahay nila Abel, abot-abot ang kabahan ng lalaki dahil hindi pa umuwi si Vicencia. Sinubukan din niya itong tawagan, subalit naka-off ang cellphone nito. Nasaan na kaya si Vicencia? Dapat kasi, hindi ko na lang siya pinayagang umalis eh. Love, huwag ka na mag-alala. Hindi naman itong unang beses na umuwi ng gabi ang kapatid mo. Yung kasing sinasabi ko sa'yo noon. Masyadong maluwag ang pagdidisiplina mo dyan kay Vicencia. Kaya yan, inabuso ka. Mabait naman ng kapatid ko si Lina. Kaya kahit kailan, hindi niya naman tayo binigyan ng sakit ng ulo. Hindi pa ba sakit ng ulo ang ginagawa niya sa atin ngayon, Hayaan mo na. Kapag umuwi siya, pagsasabihan ko. Ikaw ang bahala. Gusto mo ba lumabas ako? Puntahan ko siya kina Corinne. Baka naroon siya. Ayos lang ba sa'yo? Ayos lang sa akin, love. Dito ka lang ha. Babalik ako kaagad. Mag-iingat ka. Delikado ngayon dito sa lugar natin. Huwag ka na kayang lumabas ng bahay. Love, ayos lang. Ayoko nag-aalala ka eh. Huwag kang mag-alala. Babalik ka agad ako. Hindi na nagpaawat pa si Selena. Kaagad itong lumabas ng pinto ng kanilang bahay at dali-daling tumakbo palabas ng bakuran. Nag-aalala naman tinanaw ni Abel ang bulto ng kanyang asawang paalis. Sa kabilang dako naman, unti-unti nang nagkakamalay si Vicencia. Nakarinig siya ng mga boses. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang katawan,
Pero laking gulat niya nang maramdamang nakagapo siya. May busal rin ang kanyang bibig. Maya-maya pa'y pinili niyang manatiling tahimik at huwag nang lumikha pa ng ingay upang mas malinaw niyang marinig ang mga boses na nagsasalita. Nakuha mo bang cellphone niya, Sandro? Oo, kinalikot ko ng gallery. Kahit ano, wala dun. Sigurado ka? Oo, wala nga. Malinis na malinis. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Mabuti naman kung ganon. Halika na muna dito, Sandro. Kailangan magbembangan na muna tayo bago ako umuwi sa baldado kong asawa. Wala ka bang kapaguran sa sex? Nag-sex na tayo kahapon eh. Nagre-reklamo ka ba? Hindi naman. Siyempre, gusto ko rin. Kung ganon, sige na. Maghubad ka na. Bilisan mo, naiinip ako. Oo na. Walang yung babaeng to. Uubusin yata ang lakas ko. Dinig na dinig ni Misenya ang pag-uusap ng dalawa, maging ang mga ginagawa ng mga ito sa kabilang silid. Makalipas ang ilang saglit, narinig niyang muli ang kanilang pag-uusap. Tila tapos na sila sa kanilang mga kataksilang ginagawa. Anong balak mo sa kapatid ng asawa mo? Pakakawalan mo ba? Ngayon na nasiguro mo na wala na siyang ebidensyang hawak. Siyempre hindi. Kakailanganin ko pa si Vicensya. Lalo na't papalapit na ang kabilugan ng buwan. Bakit? Anong mayroon sa kabilugan ng buwan? Sandro, wala ka nang pakialam kung anong meron sa kabilugan ng buwan. Nagtatanong lang naman ako. Pero Selena, maaari bang ibalato mo na sa akin yung dalagitang yan? Ang ganda-ganda eh. Tapos ang sexy pa. Ilapit mo ang leg mo sa akin, Sandro. Ha? Bakit? Basta ilapit mo. O sige. O ayan. Ang dapat sa liig mong ito, laslasinan ka nito! Hindi. Hindi mo pwedeng galawin si Visenya. Lalo pat kakailanganin ko siya sa darating na kabilugan ng buwan. At ikaw, wala ka ng pakinabang sa akin dahil may binhi na ako sa loob ko. Isang ritual na lang ang kakailanganin ko upang matuloy na ang pagbubuntis ko. Kinilabutan si Visenya sa tawa ni Selena. Mas lalo pa siyang natakot nang makita ang pulang likido sa may siwang ng pinto. Naiiyak siya, ngunit pinili niyang pigilan ang bawat tikbi na gustong umalpas sa kanyang lalamunan. Ayaw niyang malaman ni Selena na nagkakamali na siya. Ilang sandali pa'y nakarinig siya ng mga yabag na tila paghila ng isang taong mabigat na bagay sa sahig, kasunod ang pagsara ng pinto. Samantala, bumalik si Selena sa kanilang bahay at kunwaring malungkot na ibinalita kay Abel na hindi niya natagpuan si Visenya. Dahil dito, lalong umahon ang kaba at pag-aalala sa dibdib ng lalaki. Diyos ko, hindi ko mapatatawad ang sarili ko. Oras na may mangyaring masama sa kapatid ko. Love, huwag ka na mag-alala. Mahanap din natin siya. Teacher Valeria, anong ginagawa mo rito? Pwede ba kitang makausap, Sir Abel? Oo naman. Halika, pasok ka.
Huwag sana tayo dito mag-usap. Pwede bang lumabas tayo? Sa may parke malapit dito. Pwede naman. Tingin ko mas mabuti na yun. Baka kasi maabutan tayo ni Selena dito. Alam mo naman, selosa masyadong asawa ko. Yun nga po ang naririnig ko. Tara na. Tungkol ba saan ang pag-uusapan natin at mukhang importante? Dinayo mo pa talaga ako dito sa bahay. Importante talaga, sir. Dahil tungkol ito kay Visenya. Ano? Napukaw ang atensyon ni Abel sa sinabi ni Teacher Valeria. Kaya naman, hindi na siya nag-atubiling sumama rito sa isang malapit na parke. Pagkarating nila roon, pumwesto sila sa isang waiting shed na may dalawang magkaharap na upuan, medyo malayo sa ibang tao. Pagkaupo pa lamang nila, agad na nagtanong si Abel kay Valeria tungkol sa nalalaman nito kay Visenya. Anong tungkol sa kapatid ko? Teacher Valeria. Hindi ko alam kung saan ko sisimulan. Pero nung nabasa ko ang post mo sa Facebook na missing ang kapatid mo, doon ko napagtanto na nagsasabi ng totoo ang kapatid mo, sir. Anong ibig mong sabihin? Pakiklaro nga, Teacher Valeria. Nung Sabado ng hapon, pumunta ng boarding house ko ang kapatid mo. Humihingi siya sa akin ng pabor upang isend ang mga picture at video na nakuha niya. Picture? At video ng ano? Ng asawa mo at ng kalaguyo nito. Pinagloloko mo ba ako? Bakit nadamay dito ang asawa ko? Heto ang cellphone ko. Narito rin ang video ng asawa mo. See for yourself, sir. At ikaw na mismo ang humusga kung nagsasabi ba ng totoo ang kapatid mo o hindi. Akin na. Heto, panoorin mo. Nanginginig sa galit si Abel habang unti-unting binibitawan ang cellphone ni Teacher Valeria. Malinaw pa sa sikat ng araw ang mga nasa video. Naruroon ang kanyang asawa at isang lalaking ginagawa ang makamundong gawain. Napahilamo sa galit si Abel. Pagkatapos, sunod-sunod na humikbi at umiyak. Hindi niya na inalintana kung makita man siya ng kanyang kako-teacher sa ganoong kalagayan. Hayop siya. Walang hiya ka, Selena. Sir, sa tingin ko, may kinalaman ng asawa mo sa pagkawala ng kapatid mo. Ano? Nabanggit sa akin ni Visenya na mukhang alam ng asawa mo na may alam siya sa mga ginagawang kataksila ni Selena sa'yo. Kung ganun, magbabayad siya. Papatayin ko babaeng yun. Kailangan makauwi ako. Kailangan ko siyang kumprontahin. Sir, sandali, wag muna. Kailangan natin ng konkretong ebidensya. Kapag kinumpronta mo ang asawa mo, at kung hawak niya nga si Visenya, baka kung anong gawin niya sa kapatid mo. Ano gagawin ko? May naisip akong paraan. Kung magtitiwala ka sa akin, magtulungan tayo, sir, para mahanap si Visenya. Nilamo na siya ng galit. Alam ni Abel na may punto si Teacher Valeria, kaya naman buong atensyon siyang nakinig sa dalaga habang binabalangkas ang kanilang plano upang mahanap at mapatunayang si Selena ang may hawak kay Visenya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umuwi na si Valeria. Ganon din si Abel. Kinagabihan, dumating si Selena, hindi maitago ang ngiti sa kanyang mga labi. Gustong-gusto nang umalpa sa galit ni Abel at kumprontahin ang asawa, ngunit pinigilan niya ang sarili
at nagpanggap siyang wala siyang nalalaman tungkol sa pagtataksil ni Selena. Mahal ko, may maganda akong balita sa'yo. Tungkol saan? Buntis na ako. Talaga? Oo. Teka, hindi ka ba masaya? Di ba matagal na natin gustong magkaanak? Masaya ako, mahal. Sobrang masaya ako. Pero, hindi ko naman nakikita sa mga mata mo na masaya ka. Masaya ako, Selena. Nalulungkot lang ako dahil hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang kapatid ko. Matatagpuan din siya, Abel. Hindi naman ako tumitigil sa paghahanap sa kanya. Salamat naman kung gano'n. Siya nga pala, mahal. Bukas, kabilugan ng buwan. Gusto ko sanang panoorin yun bukas. Anong meron sa kabilugan ng buwan? Bakit pa palagi mong pinanunod ang buwan? Lalo na kapag kabilugan ng buwan. Panata ko yun, Abel. Siya nga pala. Gusto mo bang kumain na? Ipaghahanda kita. Kakaiba naman yata ang panata mo. Love, hayaan mo na ako. Teka nga pala, magsashower na muna ako ha. Naiinitan kasi ako eh. Palihim na sinundan ng tingin ni Abel si Selena habang nanginginig ang kanyang katawan sa galit. Gayunpaman, pilit niyang pinipigil ang sarili upang maisakatuparan ang plano nila ni Valeria. Kinabukasan, linggo ng hapon, muling nagpaalam si Selena kay Abel na aalis. Kaagad naman siyang pinayagan ni Abel na hindi na magtangkang magtanong pa kung saan ito pupunta. Pagkaalis ni Selena, agad siyang sinundan ni Abel bagaman nahihirapan siya dahil sa kanyang kalagayan. Hindi iyon naging hadlang kay Abel para alamin kung saan patungo ang kanyang asawa. May kinatatagpo siyang lalaki. Walang hiya ka talaga, Selena. Hindi na ako magtataka kung ang ipinagbubuntis mo ay hindi sa akin. Matagal mo na pala akong niloloko. Ang galing mo magpanggap. Ikaw pang laging nagsiselos. Yan naman pala. Ikaw ang tunay na manloloko. Ayan na. Sumakay na sila ng tricycle. Susundan ko sila. Sinundan ni Abel si Selena at ang lalaking kasama nito hanggang lumiko ang sinasakyan nilang tricycle sa isang motel. Hindi na bumaba pa ng kanyang sinasakyang tricycle si Abel. Sapat na sa kanya ang makita ang katotohanan. Pinagtataksilan nga siya ni Selena. Kaagad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Valeria. Matapos sila mag-usap, hinihintay ni Abel si Valeria na dumating sa kanilang pinag-usapang lugar. Malapit sa motel kung saan naruroon sina Selena at ang lalaki nito. Sir Abel, Ma'am Valeria, pasensya na kung medyo natagalan ako. ako ang dapat humingi ng dispensa sa'yo. Problema ito ng pamilya ko, pero naabala kita. Nangako ako kay Visenya na tutulungan ko siyang malaman mo ang totoo. At isa pa, nangako rin ako sa'yo na tutulungan kitang mahanap si Visenya. Naririyan ang walang hiya akong asawa sa loob ng butil na yan. May kasamang lalaki. Pero ibang lalaki ang kasama niya. Hindi yung nasa video.
Mukhang maraming lalaki si Mrs. Gonzales Hindi ko akalain na ganyan siya. Kinausap niya pa nga ako noon tungkol sa'yo eh. Sabi niya, wag na wag daw kitang lalapitan. Ano? Ginawa niya yun? Ganyan din ang ginawa niya sa dating kako-teacher ko. Akala ko, kung sinong may malinis, mandoloko din pala. Hitad! Naaawang tinitingnan ni Valeria si Abel. Namumula ang mga mata nito dahil sa pag-iyak. Samantala, halos 1 oras din silang naghintay bago nila nakita si Selena na nagmamadaling lumabas ng motel. Kaagad na nakatingin si Abel kay Valeria at agad nilang sinundan ang babae. Huminto ang sinasakyang tricycle ni Selena sa paanan ng gulod, papasok sa gubat. Pagkababa ay nagmamadali siyang naglakad. Kaagad na sumunod sa kanya sina Valeria at Abel. Mag-aalas 5 na noon ng hapon at dahil Disyembre, maagang lumubog ang araw. Mabilis na kumalat ang dilim sa paligid. Ngunit hindi iyon naging hadlang upang sundan si Selena hanggang makarating sila sa isang bahay kubo. Yan ang kubong tinutukoy ni Visenya. Sigurado ka? Oo. Nabanggit niya sa akin yan noon, bago siya mawala. Nawala lamang sa isipan ko eh. Maya-maya lang, aangat ng bilog na buwan. Dito pala nagpupunta si Selena tuwing kabilugan ng buwan. Hindi magandang pakiramdam ko sa asawa mo, sir. Anong ibig mong sabihin? Hindi normal sa isang normal na tao ang lumalabas tuwing kabilugan ng buwan. Ano ba talagang meron sa kabilugan ng buwan? Masasagot natin yan sa oras na malaman natin kung ano ang lihim ng silosa mong asawa. Nagtago sa likod ng mayayabong na puno sina Abel at Valeria habang matamang minamatyagan kung may ibang kasama si Selena bago sila sumugod sa loob ng kubo. Samantala, sa loob ng kubo, nagpupumiglas si Visenya, lalo na nang lapitan siya ni Selena na may malaki at malisyosong ngisi sa mga labi nito. Lumayo ka sa akin! Kriminal ka! Visenya, huwag ka nang matakot sa akin. Halika na, sumama ka na sa akin. Hindi kita sasaktan dahil kailangan kita. Anong gagawin mo sa akin? Wala kang awa. Pinatay mo ang kalaguyo mo. Tapos ako naman ang isusunod mo? Sabi ko naman sa'yo, hindi kita sasaktan. Hindi pa. Tulong! Isara mo yung bunganga mo. Halika, sumama ka sa akin sa labas. Halika! Bitiwan mo ako, hayop ka, Ate Selena. Bitiwan mo ako! Hindi lang ako hayop, Visenya. Mas hayop pa ako sa hayop! Bitiwan mo, sabi ako eh! Kaagad na napatayo si Abel nang makarinig ng isang pamilyar na boses na sumisigaw. Ganun na lamang ang gulat niya nang makita si Visenya. Habang hilang-hila ito ni Selena palabas ng kubo, nagpupumiglas ang dalagita. Ngunit wala itong magawa dahil nakagapos ang mga kamay at ang paa nito. Maya-maya pa pinili siyang ihiga ni Selena sa isang papag na nakapwesto sa ilalim ng bilog na buwan.
anong gagawin niya sa kapatid ko. Kailangan ko iligtas si Besenia. Sir, tingnan mo ang itsura ng asawa mo. Unti-unting nagbabago ang anyo niya. Nagiging isang halimaw. Isang aswang. Kung ganun, mas lalo kong kailangan mailigtas sa kanya ang kapatid ko. Diyan ka na, Teacher Valeria. Sir, sandali! Nagmamadali siyang umalis. Kailangan ko makahingi ng tulong. Nagmamadaling naglakad si Abel. Nananakit ang kanyang mga paa at binti kahit hindi pa rin siya makapaniwala sa nasaksiang katotohanan tungkol kay Selena. Ngunit wala na siyang ibang iniisip sa mga sandaling yun kundi ang mailigtas si Besenia. Samantala, si Selena naman nagdarasal ng isang itim na orasyon habang hawak ang isang matalim na punyal. Akma na sanang itatarak ni Selena ang punyal nang biglang Biglang may tumamang matigas na bagay sa bato ko. "Pakawalan mo ang kapatid kong halimaw ka!" Kuya! Abel! Asawa ko! Anong ginagawa mo rito? Wag na wag mo kong matatawag na asawa. Isa kang halimaw. Manloloko. Matagal mo na pala akong iniiputan sa ulo. Abel, hindi ko naman gagawin yon. Kung kaya mo akong buntisin. Pero hindi mo ako mabuntis. Kaya nanlalaki ako. Ang sarap sa pakiramdam. Lalo na't mga walang utak ang mga lalaking yun. Kaya pinapatay ko na lang din. Pagkatapos kong pakinabangan sila. Demonyo ka. Isa kang aswang. Halimaw. Wala kang puso. Wala kang kaluluwa. Hindi ka nilalang ng Diyos. Dahil itim ang buddhi mo, kumikitil ka ng buhay nang hindi mo naman nilikha. Isa kang makasalanang nilalang. Ang dami mong diskurso. Isa lang naman ang nais ko. Ang magkaroon ng supling upang mas dumami pang lahi namin. At isa lang ang kailangan ko upang matuloy ang pagdadalang tao ko. Ang dugo ng isang berhen. At yun ang kapatid mo! Kuya! Kuya, tulungan mo ko! Kuya! Huwag ka mag-alala, Besenia. Tutulungan ka ni Kuya. Abel, wala ka nang magagawa. Wala kang laban sa akin. Mahina pa rin yung mga binti at kamay mo. Kaya mas mabuti pang manood ka na lang kung paano mamatay ang mahal mong kapatid. Selena! Wag! Siya nga pala, bago ko tapusin ang kapatid mo, gusto ko lang sabihin sa'yo, akong pumatay kay Hailey at sa habal driver, pati na rin sa mga lalaking natatagpo ang patay sa mga motel. Wala kang kasing sama. Etong bagay sa'yo. Ah! Walang hiya ka! Kinagat mo ang kamay ko! Nabitawan niya ang punyal. Sisikapin ko na makaalis dito sa papag. Besenia! Sakala mo ba? Makakatakas ka sa aking babae ka! Tanggapin mo to! Sinaksak ni Abel si Selena sa tagiliran nang mawalan ito ng pokus sa pagkakagat dito ni Besenia. Samantala, si Besenia naman nahulog sa kinaroroonan nitong papag at dahil sa nangyari, umalingaw-ngaw sa dilim ng gabi kasabay ng mga alulong ng aso
At nang nakatatakot na boses ni Selena, kaagad na dinaluhan ni Abel ang kanyang kapatid. Gamit ang punyal ni Selena, kinalagay niya ang gapos ito. Ngunit bago pa man sila makatakbo, nakabawi na ng lakas si Selena. Saan kayo pupunta? Akala nyo'y matatakasan nyo ang isang katulad ko? Hindi! Hayaan mo na kami. Huwag mong idamay ang inosenteng kapatid ko sa kademonyohan mo. Hindi maaari, Abel. Isang sakripisyo naman upang tuluyang mabuhay ang anak natin. Huwag mo kong pinaglololoko. Hindi ko anak ang dinadala mo. Kung ganon, isasama kita sa kapatid mo. Papatayin ko kayong pareho. Bisenya, pagbilang ko ng 3, tumakbo ka na. Pero kuya, paano ko? Hindi ako makakatakbo ng mabilis, Bisenya. Kaya sige na, tumakbo ka na. 1, 2, takbo! Kuya, babalikan kita! Hihingi ako ng tulong! Hindi! Walang iyo, Abel! Bisenya! Bumalik ka rito! Bumalik ka rito! Takbo, Bisenya! Huwag kang ihinto! Mabilis na sinundan ni Selena ang tumatakbong si Bisenya. Kahit anong pigil ni Abel, hindi niya ito mapigilan. Iika-ikang sinundan ni Abel ang kanyang asawang aswang patungo sa kasukalan ng gubata hanggang sa makarinig siya ng mga sigaw na nagpakaba sa kanya. Ano ba? Bitiwan mo ako! Akala mo ba? Matatakasan mo ko? Hindi, Bisenya. Kailangan kitang maialay upang matuloy ang pagbubuntis ko. Alagad ka ng demonyo. Bitiwan mo ko. Kailangan magbayad ka sa mga kasalanan ginawa mo sa mga tao. Yun ay kung makakapagsumbong pa kayo ng kapatid mo. Papatayin ko na kayo pareho. Total, hindi naman ako matatanggap ng kuya mo. Magaling ka rin eh. Nagawa mo pa rin magsumbong kahit bihag na kita. Paano mo nagawa yun, ha? Dahil sa akin! Ikaw? Ito ang bagay sa'yo! Aswang! Ano? Buntot pogi! Tanggapin mo ang wala ng tubig na to! Bisenya, kunin mo ang taling ito. Itatali natin siya para hindi siya makatakas pa. Hindi! Tulad kitang hahatawin ng buntot pali! Mga kasama, narito ang dinukot na dalagita. Dito kayo, tulungan natin sila. Humingi ka ng tulong sa taong bayan. Walang iya ka! Pakialamera! Ang mga katulad mong nilalang, hindi na dapat hinahayaang pag-alagala sa lipunan. Isa kang mapaminsalang nilalang. Sinisira mo ang kalikasang likha ng Diyos. Ginagamit mong maitim mong budhi bilang aswang upang manakit ng iba. Hindi! Bisenya! Kuya! Bisenya, Akala ko hindi na tayo magkikitang muli. salamat sa Diyos, Bisenya. At ligtas ka. Ligtas ka. Labis ang tuwa ni Bisenya dahil sa wakas, nakatakas na siya mula sa mga kamay ng kanyang hipag. Samantala, dumating ang mga tanod na hininga ng tulong ni Valeria at dinakip na noon ang nasa anyong tao na si Selena. Dinala ito sa barangay hall.
Kinabukasan, ipinatawag si Visenya sa police station upang hinga ng pahayag tungkol sa mga nangyari. Doon isinalaysay niya ang mga pangyayari. Kabilang na ang pagdukot at pagpatay ni Selena sa kaluguyo nitong si Sandro na mismong kubong pinagdalahan kay Visenya. Dahil dito, nasampahan kaagad ng kaso si Selena. Lumipas ang linggo. Dumalaw sina Visenya at Abel sa kinaroroonan ni Selena. Anong sabi niyo, Dok? Ang asawa mo, mister, ay may delusional disorder at schizophrenia. Anong ibig sabihin po niyan, Dok? Delusional disorder, isang kondisyon kung saan ang tao ay may matibay na maling paniniwala na kadalasan nakatuon sa isang partikular na tema. Halimbawa, siya ay isang aswang. Schizophrenia o iba pang psychotic disorder kung saan ang mga delusion ay bahagi ng mas malawak na sintomas kasama ang iba pang problema sa pag-iisip, emosyon at pag-uugali. Pero kuya, diba? Totoo naman ang mga... Shh! Visenya. Ano yan, miss? Wala po, Dok. Kung wala na kayong tanong pa, maaari ko na kayong iwan. Sasabihan ko na lang ang nurse na dalhin dito si Mrs. Gonzales. Salamat po, Doc. Kuya, bakit mo ko pinigilan kanina? Totoo naman na aswang si Ate Selena, diba? Nakita mo pa nga kung paano siya nagpalit ng anyo. Gusto mo bang mapagkamalan ka ring may sakit sa isip? Tingnan mo nga ang nangyari kay Selena. Visenya, hindi naniniwala ang science pagdating sa folklore o mga pamahiin. Pero sa tingin mo, kuya, mas mabuting narito sa mental si Ate Selena. Tingin mo, hindi siya makakatakas dito? Yun na nga alamin natin. Ilang minuto silang naghintay bago lumabas si Selena. Maya-maya'y nakita nila itong ina-assist ng dalawang nurse na naka-physical restraint ang mga kamay, magulo ang buhok niya, malikot ang mga mata, tila may mga ibinubulong sa hangin. Kabilugan ng buwan! Magiging aswang na ako. Kayo! Ikaw! Iaalay kita para mabuntis ako. Kuya, bakit siya napaliw? Maraming itinurok sa kanyang gamot ang mga doktor. Dahilan sa pag-aakalang baliw siya. May rare condition siya kaya siguro tuluyan na siyang naapektuhan. Alam nyo, marami akong lalaki. Gusto ko kasing magbuntis. Kasi yung asawa ko, hindi ako mabuntis eh. Gusto ko kasi dumami ang lahi naming mga aswang. Kaya lang, nahuli nila ako. Visenya, Abel, Valeria, Hailey, Sandro! Papatayin ko kayong lahat pagsapit ng kabilugan ng buwan. Hindi ko akalain. Aabot tayo sa ganito. Sa loob ng 7 taon nating pagsasama. Iaalay kita. Hindi ko malang natuklasan ang tunay mong pagkatao. Napakagaling mong magpanggap. Tuluyan ang nabaliw si Selena. Ano-ano ang mga panggagamot ang ginawa ng doktor upang alamin ang lunas sa sakit ng kanyang utak. Inilihim naman ng magkapatid na sina Abel at Visenya ang totoong katauhan ng babae.
Dahil kung malalaman ng mga tao sa bayan na siya ang aswang na sumasalakay noon, baka siya ay patayin. Kahit na naging masama sa kanila si Selena, naging bahagi pa rin siya ng kanilang buhay at pamilya. Lumipas ang ilang taon. Naging magkasintahan sina Valeria at Abel. Nagpakasal. Binigyan ng isang anak, samantalang si Visenya naman, isa ng engineer na namamalagi sa Maynila. Hanggang dito na lamang ang aking sulat. Maraming salamat, Dark Shadow. Lubos na gumagalang, Visenya.